Kalaban ni Mayor Vico Soto na mag-asawang Diskaya handang magbayad ng 120 million para maproteksyonan sa kinakaharap na anomalya? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po. Pero kung bago lang kayo sa aking channel at kung gusto nyo po ng ganitong klaseng content, ay maaari po lamang na pakisubscribe po ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at maraming thank you din po sa lahat ng patuloy na tumatangkilik, patuloy na sumusubaybay ng munti po nating video. Special mention nga po pala sa lahat ng mga OFW out there. Mag-ingat po kayo saan man dako po kayo ng mundo. Muli, thank you so much at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, grabe na ang nangyayari sa ating bansa. Kanina nga po ay nagpa-press conference si Senadora Rodante Marcoleta and I speak even Senator Amy Marcos holds a press conference either. But anyway, gagawa natin ng content ang tungkol dyan. Pero dito muna tayo sa nakalap nating impormasyon na kung saan handa daw magbigay or magbayad ng tumataginting na 120 million ang kalaban ni Mayor Vico Soto na mag-asawang Diskaya. Remember mga kaparokya, they were involved with the alleged flood control project anomaly na binunyag po ni Pangulong Bongbong Marcos a month ago. Anyways, grabe, gagawin talaga ng mag-asawa ang lahat para magkaroon ng immunity nang sa gayon ay hindi po sila makulong. Ayon sa blind item ng kapatid na Senador Raffy at Erwin Tulfo na si Ramon Tulfo, nakakatandang kapatid po ng mga ito. Anyways, ayon sa post nito sa kanyang Facebook na Ramon Tulfo, sino daw itong mambabatas na humingi ng 1 bilyong piso, 1 billion mga kaparokya sa mga Diskaya para ipagtanggol sila sa Blue Ribbon Committee. Sino ba ang dating chairman ng Blue Ribbon Committee bago si Senador Panfilo Lacson? Ang balita na nakarating sa akin ay nagkasundo ang mambabatas at ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa halagang 120 million. So from 1 billion ay bumaba po ng 120 million. Ang tanong mga kaparokya, sino kaya yung source nito sa Senado kung bakit nalaman nito yung patungkol dito? Remember mga kaparokya, ang magkapatid na Raffy at Erwin Tulfo ay mga senador and I don't think na galing ito sa kanila. Pero syempre, may connection po si Sir Mon Tulfo sa loob po ng Senado. At saad pa dito ni Sir Ramon Tulfo, kaya pala. Yun mga kaparokya, ika nga ni Mon Tulfo, kaya pala. Kaya pala gagawin or ginagawa ang lahat para mapunta lang sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya. Kasi meron ngang tila agreement or pinagkasunduan. Mga kaparokya, sino kaya ang tinutukoy dito ni Ramon Tulfo? Comment nyo nga po mga kaparokya kung sino ang tila handang gawin ang lahat para magkaroon lang ng immunity ang kalaban ni Mayor Vico Soto na mag-asawang Diskaya. Sa ngayon wala tayong konkretong ebidensya pero tingin ko iisa lang tayo ng nasa isip. Sino ba ang nasa minority block? Unahin po natin yung mga tila involved sa alleged flood control anomaly. Una, si Jinggoy Estrada or Senador Jinggoy Estrada, Senador Cheese Escudero, Joel Villanueva, Senador Bongo, Senador Amy Marcos, Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, and of course, si Senador Rodante Marcoleta. Sino kaya sa kanila yung pinatutungkulan ni Sir Mon Tulfo? Posible ba yung sinasabi nito mga kaparokya? Definitely yes, walang imposible dahil knowing naman po na ang mga Diskaya ay talagang yumaman or let's say mayaman.
dahil sa mga anomalyang pinaggagawa ng mga ito. Sangkot ang kanilang kumpanya. Ilan ba yung kumpanya nila mga kaparokya? 9 lang naman po mga kaparokya na iisang field. Nasa iisang field lang po ang mga kumpanya nito. Halatadong hindi talaga gagawa ng tama ang mga kumpanya nito. Kaya pala siguro big deal ang pagpunta or pag-attend ni Mayor Vico Sotto sa hearing ng Kamara ay dahil mayroon ding umanong agreement between the Diskaya. Bakit kaya pilit na ipinaglalaban na mapasa ilalim ng WPP or Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya? Gayong kinamkam di umano nito ang pera ng kaban ng bayan. Kumbaga ninakawan ka na nga, aalagaan mo pa? Kaya there's something suspicious talaga dito mga kaparokya. Parang sa akin ang take ko dyan because of the money. Yan talaga ang dahilan. Do you think may pakialam ito sa mga Duterte? Siguro kahit papaano meron, pero mas naniniwala ako dahil din talaga sa pera. Sa akin, hindi dapat kawaan ang mga taong pinagnakawan ang taong bayan. Pinagnakawan ang mamayan. 120 million pera ng taong bayan ang ibabayad sa mambabatas na ito. Grabe, garapala na talaga ang ginagawa ng mambabatas na ito. Grabe, sa kakapalan ng face ng mag-asawang gustong maproteksyonan. Kaya tayo na sumusuporta kay Mayor Vico Sotto, maging mapanuri tayo. Be vigilant nga. Ika ni Mayor Vico Sotto. Lalo pat isa-isa nang umaatake ang kampon ng mga supporters ng dating Pangulong Duterte. Ako naawa ko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nandun ang hangarin nito maiayos ang bansa. Kaso, mas naniniwala talaga ako na tinake advantage ng mga ito yung katandaan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung mga mapanlin lang nitong mga galamay. Yan po talaga ang sumira sa legacy ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang lupit pa ng mambabatas na to mga kaparokya. 1 billion pa ang gusto para sa protection. Kaya pansinin yung mga parokya talagang pilit na gusto nitong ma-under or mapasailalim sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya. Kasi merong agenda. Meron talaga siyang agenda from the very start. Kaya nga sa hearing ng Blue Ribbon Committee ay talagang iniingatan nitong ma-involve si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil mga kaparokya, ang sagot ay nasa mga Diskaya. Yun talaga ang katotohanan dahil number 1 contractor ng Administrasyong Duterte ang kumpanya or yung mag-asawang Diskaya. Kaya siguro ingat na ingat. Kaya again mga kaparokya, ating proteksyonan si Mayor Vico Sotto sa ipinaglalaban nitong korupsyon, lalo na sa kanyang lungsod Pasig. Dahil naniniwala ako na wala ng ibang public servant dito sa ating bansa na makakapantay sa magandang ginagawa ng butihing Mayor Vico Sotto. Yung pinaglalaban nito against sa korupsyon na kini-question mga kaparokya ng mga Duterte allies, yung mga Duterte supporters, mga vloggers nito na isa-isang tinitira or umaatake, mapasama lang si Mayor Vico Sotto. Una na dyan mga kaparokya, yung vlogger na si Sas, si Senador Rodante Marcoleta na alatadong biased, at si Banat Bay mga kaparokya na akala mo'y healthy yung mga pinagsasabi sa kanyang vlog. Alam nyo mga kaparokya, itong mga vlogger na ito ay gusto lang talagang mapasama si Mayor Vico Sotto. Kasi si Mayor Vico Sotto talaga ang isa sa naging architect para makita or malaman ng tao yung about sa flood control anomalies. Dahil nga po, yung mga Diskaya ay nasa lungsod po ng Pasig. Kaya may personal knowledge ito sa mga taong involved sa nasabing anomalya. Kaya again, sa uulitin ko po mga kaparokya, ingatan natin si Mayor Vico Sotto. Proteksyonan po natin ang butihing mayor dahil kailangan ito ng kakampi.
Hindi mga politician, kundi tayong mga taong bayan. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.